At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng isang mapulang guyang bakang babae na walang kapintasan, na walang dungis, na hindi pa napapatungan ng pamatok. At ibibigay ninyo kay Eleazar na saserdote, at kanyang ilalabas sa kampamento, at papatayin ang isa sa kanyang harapan. At si Eleazar na saserdote ay dadampot ng dugo sa pamamagitan ng kanyang daliri, at magwiwisik ng dugo na makapito sa dakong harap ng tabernakulo ng kapisanan. At susunugin ng isa sa paningin niya ang guyang bakang babae, ang balat niyaon, at ang laman niyaon, at ang dugo niyaon, 10 ng dumi niyaon ay susunugin niya. At ang saserdote ay kukuha ng kahoy na sedro, at ng isopo, at ng kulay grana, at ihahagi sa gitna ng pinagsusunugan sa guyang bakang babae. Saka lalabhan ng saserdote ang kanyang mga suot, at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig. At pagkatapos ay papasok siya sa kampamento, at ang saserdote ay magiging marumi hanggang sa hapon. At yaong sumunog sa baka ay maglalaban ang kanyang mga suot sa tubig, at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig, at magiging marumi hanggang sa hapon. At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae, at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis, at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan, handog nga dahil sa kasalanan. At yaong pumulot ng mga abo ng guyang bakang babae ay maglalaban ang kanyang mga suot, at magiging marumi hanggang sa hapon. At sa mga anak ni Israel at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila ay magiging isang palatuntunan magpakailanman. Ang makahipo ng bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi na 7 araw. Ang gayon ay maglilinis sa pamamagitan ng tubig na yaon sa 3 araw, at sa 7 araw ay magiging malinis. Ngunit kung siya'y hindi maglinis sa 3 araw, ay hindi nga siya magiging malinis sa 7 araw. Sino mang humipo ng patay, ng bangkay ng taong patay, at hindi maglilinis, ay ihahawa ang tabernakulo ng Panginoon, at ang taong yaon ay ihihiwalay sa Israel. Sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi iwinisik sa kanya, siya'y magiging marumi, ang kanyang karumihan ay sumasa kanya pa. Ito ang kautusan pagka ang isang tao ay namamatay sa isang tolda. Lahat na pumapasok sa tolda at lahat na nasa tolda ay magiging maruming 7 araw. At bawat sisidlang bukas na walang takip na nakatali roon ay marumi. At sino mang humipo sa luwal na parang ng alinmang pinatay ng tabak, o ng bangkay, o ng buto ng tao, o ng libingan, ay magiging maruming 7 araw. At sa taong marumi, ay kukuha sila ng mga abo sa sunog niyang handog dahil sa kasalanan. Sa mga yaon ay ilalagay ang tubig na buhay sa isang sisidlan. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo, at itutubog sa tubig, at iwiwisik sa tolda, at sa lahat ng kasangkapan, at sa mga taong nandoon, at sa humipo ng buto, o ng bangkay, o ng patay, o ng libingan. At iwiwisik ng taong malinis sa marumi, sa 3 araw, at sa 7 araw, at lilinisin niya siya sa 7 araw, at siya'y maglalaban ng kanyang mga suot, at maliligo sa tubig, at magiging malinis sa hapon. Ngunit ang taong magiging marumi at hindi maglilinis ay ihihiwalay ang taong yaon sa gitna ng kapulungan.
sapagkat kanyang inihawa ang santuaryo ng Panginoon. Ang tubig para sa karumihan ay hindi nawisik sa kanya, siya'y marumi. At ito'y magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila. At yaong nagwiwisik ng tubig para sa karumihan ay maglalaban ng kanyang mga suot. At yaong humipo ng tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa hapon. At anumang hipuin ng taong marumi ay magiging marumi, at ang taong humipo niyaon ay magiging marumi hanggang sa hapon.